Welcome to Home Foodie and I am V-Boy Miranda. At mga ka-home foodies, alam nyo ba ang best meal talaga is served and enjoyed kasama ang buong pamilya. Medyo mahirap makapunta sa mga restaurants. Why not dalhin natin yan dito sa ating mga bahay? Gagawa tayo ngayon ng beef pepper rice. Sigurado mga ka-home foodies, maging paborito niya yan. Let's start off with the sauce. Ang sauce na to medyo matamis, may konting savory dahil sa soy sauce din. So first off, let's put some soy sauce. This is light soy sauce. Don't worry mga ka-home foodies, pwede kayo gumamit ng regular soy sauce. Dilute nyo lang around 50%. So kung gumamit tayo dito ng around 1/4 cup, 1/8 lang, okay na siya. Add natin ang ating onion. Okay. Garlic, minced garlic. Yan. Dito lalabas ang flavor ng onion and garlic. Hindi natin sinote. Kung mapapansin ninyo, medyo may pagkahilaw ng konti yung malalasahan, pero hayaan na naman natin siya mag-simmer. Okay? Hintayin lang natin ng kumulo ng konti. Yan. Pag nag-start na siya mag-simmer, we can add our honey. Pero if you're lazy, come on mga ka-home foodies, pwede natin pagsama-samahin yan, dump all together. No worries. Kaya nga, tayo'y gumagawa ng napaka-delicious na sauce. Yan. Okay? Next off. So, kung mapapansin nyo mga ka-home foodies, nagpe-prep kami. May mix and plus tayo dito, pero yung cornstarch laging hinuhuli pag i-dissolve sa cold water. Kasi mamumuo sa ilalim. Kaya pa naman ma-dissolve ulit, pero medyo may kahirapan lang, lalo na kung hindi ka sanay. So yan, habang kumukulo yan, we can add this. Stir na rin habang nilalagay ang cornstarch. Okay? Hindi ko muna nilalagay lahat kasi baka masobrahan ng pagka-thick. Kung napasobrahan naman, you can add water naman. So yan, medyo malayo pa sa consistency gusto natin. Yan. Lumalamig, nagte-temper, we can higher a little bit yung ating pan. Okay? Think lahat talaga. Yan. Tayo lang natin kumulo ulit, mag-simmer. Let it simmer for around a minute. Hanggang mag-thicken na siya. Ang maganda sa sauce na to is kung meron kayong blender, kasi may buo-buo pang onion and garlic. After nyong gawin yung sauce, pwede nyong i-blender siya. Okay? Don't worry kung medyo parang feel nyo hilaw pa, kasi isasama pa naman natin yun sa cooking later or sa pag-iinit ng ating mismong dish. Yan, mga foodies, ang ganda ng consistency. Get a spoon, makikita ninyo, yan, nagko-coat yung likod. Yan yung gusto natin. Okay? Back of the spoon, nagko-coat siya. Okay? Ganda. Good consistency. Put it in a bowl. Transfer lang, then let's set this aside. Okay? And now, let's start to assemble our beef pepper rice. Sisimulan natin yan sa pag-heat ng pan and oil. Kalat ko lang yung oil ng konti pa. Pag nag-smoke na ang ating pan, make sure to lower it down. I have here 6 cups of rice. Ilagay sa center. Pinak ko siya ng konti para maganda. Yan, okay? Then, sunod natin ang ating Monterey beef sukiyaki. Alright, so mga ka-home foodies, so mabibili nyo to sa ating Monterey meat shop. Habang mainit ang pan, ilagay nyo lang sa gilid. Oh, look at that beautiful thin strips of meat. Ako, yung rice okay lang na natututong dyan kasi yun ang gusto ko actually. For beef, around half kilo. You can put less or more. Up to you. Ooh. Okay. Yan ang maganda sa ating Monterey beef. Kitang-kita nyo naman yung color niya. Sobrang fresh. Ganda ng color.
Okay, to the last piece. Okay. Next natin, ilalagay natin ang ating Magnolia Gold Butter. Oh. Lagay natin ng konti sa beef. Sa top ng rice. Split it in two. Para mamaya pag hinalo mo, golden taste of that creamy, delicious butter. Now we can add ang ating corn. Pwede natin lagyan ng konti sa sa beef, sa rice. Okay lang. Beautiful color. And pepper. Okay. Spring onions, green onions, okay lang, mapunta sa beef, walang problema. Ganun lang kabilis mga ka-foodies. Okay? Pwede nating haluin. Yun, kung wala naman tayong ganito kalaking pan, pwede nyo isote yung beef. Tapos saka na lang natin ilalagay yung rice, yung mga butter and all, para at least alam nyo lutong-luto na. Pero for this one, kaya naman i-accommodate ng ating pan. No worries, no problem for that. So, pag isa-serve nyo ako, nilalagay ko na lang to dito. Make sure lang may paglalagyan. Then, para hindi masira yung ating mga mesa, then we will drizzle this with sauce. Okay? Sa bahay namin, I tried it for several times. Talagang ano na lang, yan na yun. Ihahalo na lang. Kung mapapansin nyo, parang hilaw pa. That's the time na ihahalo nyo naman siya. Right after pouring the sauce, you can toss it sa gilid para make sure na maluto yung beef natin. Now, if you're really afraid, medyo feeling mo hilaw, pwede mo ibalik sa pan. No worries naman yan. Okay, halo lang natin with the rice. Oh, ako, I love it serving na ganito sa table namin para makikita nila, ma-experience talaga namin yung ganitong klaseng food. So, magbe-blend in na yung sweetness of the honey, savory from the soy sauce, pero yung umami, the flavor, the creaminess of the butter talaga naman. And syempre, hindi magpapahuli ang bida sa ating dish na to, which is our beef sukiyaki cut. Okay? Yan, kung medyo hindi pa kayo satisfied, pwede natin ibalik. Pero for me, okay na to. So, empty the sauce kung may natira. Ang problema. Yun. You can add more vegetables. Me, I like to add carrots, beans, kahit mushrooms. Lalo na mushrooms, masarap dito. Garlic chips, you can also add it. Ikaw, nasa sayo yan kung ano pang gusto mo i-add na vegetables sa dish na to. Okay, mga ka-foodies, transfer lang natin sa plate. Then, we'll have our meal. Kasama ang buong pamilya. Masarap kumain kasama ang buong pamilya. Di ba? Pero kung kasing lakas ko kayo kumain ng kanin, baka para sa atin lang yan. Tap lang natin. And there, we have our beef pepper rice, mga ka-foodie. Make sure to try this. We also have maraming recipes pa sa ating website. It's homefoodie.com. Sa Facebook, mga videos natin, mga posts namin, make sure to check it out. Ang gaganda ng mga videos. Sobrang sarap gawin sa bahay for sure. Meron din tayo IG, YouTube, yung mga videos din doon. Make sure to check it out, mga ka-foodies. And I am V-Boy Miranda, Home Foodie. Goodbye!